Sabi nila, libre daw mangarap. Bawat tao ay may layunin sa buhay. Kaya naman meron tayong mga balang araw. Pero, hindi din naman lingid sa ating kaalaman na bawat pangarap ay may kaakibat na tamang kaugalian at pagsusumikap. Ngayon, pag-uusapan natin ang 7 kaugalian na ayon kay Stephen Covey ay mga kalidad ng isang epektibong tao o matagumpay na individual. O ang libro niyang 7 Habits of Highly Effective People. Bago natin simulan ang episode na to, like at subscribe niyo muna ako at huwag kalimutan pindutin ang notification bell. Ang una ay be proactive o pagiging proaktibo. Isipin natin na ang mga bagay-bagay sa buhay ay nakapaloob sa 2 bilog na ang tawag ay circle of concern and circle of influence. Ang circle of concern ay binubuo ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, tulad ng panahon, politika, pag-iisip ng ibang tao, emosyon ng katrabaho, opinyon ng mga kapitbahay, pagkakamali ng ibang tao, ugali ng iyong boss, o kaya naman, ugali ng katrabahong akala mo siya ang boss, at marami pang iba. Ang circle of influence naman ay nagpapaloob ng mga bagay na kaya nating kontrolin, tulad ng iyong mga aklat na binabasa, ang iyong mga pinapanood, ang mga hilig mo, ang iyong mood, mga nakasanayan, pananaw sa buhay, kung paano mo ginugugol ang iyong free time at kung sino ang kasakasama mo. Ayon kay Stephen Covey, may 2 paraan kung paano mo pangunahan ang iyong buhay. Nasa sa iyo kung magiging reactive ka ba o proactive. Ang mga reaktibong tao ay inuuna ang pagrereklamo at nakatuon sa mga bagay na nasa circle of concern o mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Ang mga pangyayari sa kanilang kapaligiran ay sobrang nakakaapekto sa mga kilos at desisyon nila, sa mga gawain at kalooban. Hindi nila binibigyang aksyon ang mga bagay-bagay na meron silang kontrol at hindi sila umaako sa mga resulta ng mga nagiging desisyon nila. Ang isa pang uri ng tao ay ang tinawag ni Stephen Covey na proactive o proaktibong tao. Sila ay nakafocus sa paniniwala na ang mga desisyong ginagawa nila ay ang nagtatakda ng kanilang buhay at hindi lamang ang kanilang kalagayan. Hindi sila mareklamo sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin at nauunawaan nila na hindi maaayos ng pagrereklamo ang kanilang kinakaharap na sitwasyon. Bukod dito, sila ay kumikilos upang mapabuti ang mga bagay na nasa circle of influence o ang mga bagay na kaya nilang kontrolin. Nauunawaang maigi ng mga proaktibong tao na hindi man nila lubos na makokontrol ang ilang mga bagay at sitwasyon, kaya naman nilang kontrolin ang kanilang mga kilos at iisiping maigi sa kung anong paraan nila haharapin ang mga pagsubok. Tignan natin ang halimbawang ito kung paano tugunan ng isang reaktibong tao at proaktibong tao ang parehong sitwasyon. Mga estudyante, nakakuha ng marka na mas mababa kesa sa inaasahan niya sa isang pagsusulit. Ang reaktibong mag-aaral ay magpapadala sa kanyang emosyon tulad ng kalungkutan at frustration at maaaring isisi sa guro ang dahilan ng mababang marka kasi nga isa siyang guro na hindi magaling magturo. Pwede din naman isisi sa mga kaklase o kaya naman minsan magdadahilan na masama kasi ang pakiramdam ko nun, nilalagnat kasi ako nun, hindi makapag-focus kasi may maingay sa labas at kung ano-ano pa. Kahit alam naman nating walang sakit o walang distraction. Hindi din sila manghihingi ng feedback mula sa guro at ayaw magpapayo upang hindi na maulit ang pagkakamali at mas mapabuti ang susunod na pagsusulit. Ang proaktibong estudyante naman ay susuriing mabuti kung saan siya nagkamali at paano ito maitatama upang mas mapabuti ang susunod na pagsusulit.
maaaring pag-iisipan niya kung sapat ba ang oras na nilalaan sa pag-aaral. O kaya naman ay baka may mga saklaw siyang nakaligtaan. Siya ay lalapit din sa guro o sa mas nakakaalam at manghihingi ng payo ukol sa mga paraan upang mas makakuha ng mataas na marka at mapabuti pa ang pag-aaral. Isa pang halimbawa ay job applicants. Sila ay katatapos lamang sa interview at parehong hindi natanggap sa trabaho. Ang reactive ay magkakaroon ng sama ng loob at dedepensahan ang sarili sa pamamagitan ng panlalait sa kumpanya. O kaya naman dun sa nag-interview sa kanya. Kesyo matanda na yung nag-interview o kaya naman ay bata, kesyo pangit naman yung kumpanyang yun, tinry ko lang naman. O kaya naman ay iisiping, ano ba namang klaseng kumpanya yan or HR na yan? Kala mo naman pagkalaki-laki ng sweldo. Imbis na tukuyin kung saang anggulo nagkulang o nagkamali at gumawa ng aksyon, abala sa pag-iisip ng mga negatibong bagay. Sa kabilang banda naman, ang proactive na aplikante ay pinag-iisipan at sinusubukang i-assess ang sarili at ang interview na naganap. Tutukuyin niya kung saan nga kayang anggulo or factor ang naging dahilan bakit hindi siya nakapasa. Ang isang aksyon din na gagawin ng isang proaktibong tao ay magtatanong-tanong sa mga kakilala o mas nakakatanda at hihingi ng magandang payo kung paano nga ba mapabuti ang isang job interview. Manonood din malamang yan ng mga sample interview video. Sisikapin niyang maghanap agad ng ibang a-applyan at gagawa ng paraan upang maging better at maiwasan ang kanyang natukoy na kakulangan o maling nagawa sa nakaraang interview. Ang mga proactive people ay tinitingnan muna ang kanilang sarili, sa halip na mansisi ng ibang tao at magreklamo. Hindi nila pinag-aaksayahan ng panahon ang mga bagay na wala naman sa kanila ang kontrol. Sa halip, ginugugol nila ang kanilang oras at lakas sa mga bagay na nasa kanilang circle of influence. They always take responsibility. Ang pangalawang habit ay begin with the end in mind o magsimula ng may layunin. Ibig sabihin, simulan mo ang isang bagay na may naitakdang layunin upang malinaw sa iyo kung anong pangarap meron ka na gusto mong makamit. Kailangang pag-isipan kung ano ang nais mong maabot bago mo man simulan ang mga bagay-bagay upang magkaroon ng plano at matutunan kung anong mga hakbang ang kailangan patungo sa tiyak na bunga. Lahat raw ng bagay ay nililikha ng dalawang beses. Una ay sa isipan ng tao. Ang pangalawa ay sa tunay na mundo. Subukan nating tingnan ng ganito. Upang makarating sa paroroonan mo, kakailanganin mo ng mapa upang alam mo saang direksyon ang tatahakin. Kailangan mo munang matukoy ang iyong destinasyon o layunin or goal sa buhay. At syempre, upang marating yon ay kinakailangan mo ng plano kung paano. Sapagkat kung hindi, baka ikaw ay palipat-lipat lang ng walang layunin at direksyon sa buhay. Ikaw ba? Naglalaan ka ba ng oras upang pag-isipan ng mabuti kung saan mo gustong makita ang sarili pagkalipas ng 5 o 10 taon? Kung wala, baka hindi mo pangarap ang tinutupad mo at sumusunod lamang sa kagustuhan ng ibang tao o kaya naman ay nagpapadala lang sa agos ng buhay. Isipin mo kunwari, ikaw ay nagmamaneho sa daan ng buhay. Nagtatrabaho ng husto, gumagawa ng mga desisyon, sumusunod sa lahat ng tuntunin at utos ng boss. Ito ay patuloy mong ginagawa. Nagmamaneho sa daan ng buhay, pakaliwa, pakanan, araw-araw. Hanggang sa pagdating mo sa dulo ng kalsada, bigla mo na lang na-realize na ikaw ay nagmamaneho sa maling ruta at dumating sa maling lokasyon.
Ito ang dahilan kaya itong habit na ito ay napakamahalaga. Kinakailangan mo munang kilalanin ang sarili mo upang magkaroon ng malinaw na pananaw sa buhay. Kailangang tukuyin saan ka papunta at sino-sinong tao ang dapat pakinggan at sundin. Tukuyin muna ang destinasyon na nais mo at pagplanuhan at pagtrabahuan kung paano makakarating doon. Kung nasa posisyon ka naman ng buhay mo ngayon na hindi mo pa alam ang gusto mo, subukang isipin ang iyong pagtanda o kamatayan. Isipin mo ang iyong sarili na nasa loob ng iyong kabaong. Ano-ano ang mga bagay na gusto mong sabihin sa iyong sarili? Ano ang mga pagsisisi ang sa tingin mo ay iyong maiisip? Ano yung mga sana mo? Paano mo ba nais maalala ng mga taong mahal mo? At ano ang dahilan bakit sa ganoong mga bagay mo nais maalala? Sana naman ay ang mga sagot na mahahanap mo sa tanong na yan ay hindi tungkol sa material na bagay. Sa halip ay tungkol sa mga makabuluhang layunin mo sa buhay. Ikaw ay may maiaambag sa mundo sapagkat ikaw ay may halaga. Sa halip na tukuyin at abutin kung ano ang maaaring maibigay sa iyo ng buhay, itanong sa sarili kung ano ang maaari mong maiambag sa mundo kahit ikaw ay wala na. Ikaw ang nagtatakda sa agos ng iyong buhay, hindi ang ibang tao. Pangatlong gawi ay ang pagprioridad sa mga mahahalagang bagay na dapat unahin or putting first things first. Kung ang habit number 2 ay ikaw ang tagasulat at ang tagaplano, dito naman ay ang pagsasagawa sa mga plano at gawin itong realidad. Sa habit na to, ang pagpaprioridad sa mga bagay na dapat unahin, pagtukoy sa mga unang hakbang, at anong aksyon nga ba ang mga kinakailangan patungo sa pangarap. Dito natin dapat suriin ang ating araw-araw na gawi at kaugalian. Dagdag pa nga ni Robert Collier, ang tagumpay ay ang kabuuan ng maliliit na pagsusumikap na ginagawa sa araw-araw. Sige nga, subukan natin. Itanong mo sa sarili kung ano nga ba ang pinakamahalaga sa'yo sa sandaling ito. Marahil ay ang iyong mahal sa buhay, pagtatapos ng pag-aaral, pagpapabuti sa iyong kalusugan, ang iyong pamilya, kaibigan, o kaya naman ang iyong karera. Tama ba? Hindi mo naman siguro naisip yung pag-check ng Facebook, TikTok, or Instagram. Pero bakit nga naman ang laking oras ang ginugugol natin sa mga ito? Sa mga walang kabuluhang bagay? Kailangan maging mahusay tayo sa pagtukoy kung ano nga ba ang mga bagay na dapat unahin. Dapat ay mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa halip na sa mga bagay na wala namang kabuluhan at hindi natin mapapakinabangan. Dapat ay ituon ang pagsisikap sa kung ano ang gustong makamit natin sa buhay. Kailangan mong tanungin ang sarili kung ano nga ba ang mga nakaugalian mo na, mga hilig, mga palakad sa iyong buhay at kahit yung mga salitang madalas nating sabihin sa ating sarili at kahit sa ibang tao. Marahil, karamihan sa atin ay umiikot sa parehong siklo ng buhay tulad ng paggising ng matagal, babangon ng nagrereklamo tungkol sa mga dahilan kung bakit nga ba kailangan bumangon, kumain ng hindi malulusog na pagkain, pagpasok sa trabaho ng late at mabigat pa sa loob hindi pagtatrabaho ng maigi, pagmamadaling umuwi, kumain ng fast food at pag-inom ng soft drinks. At syempre, matutulog ng late dahil sa panonood ng kung ano-anong series na gusto namin. At kinabukasan, huli na namang magigising. Paulit-ulit lamang na siklo sa araw-araw na tila ba parang naging bisyo ang ganong siklo. Ang paikot-ikot sa siklong ito ay perpektong halimbawa na hindi paglalagay ng mga mahahalagang bagay sa taas ng prioridad. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pamamahala ng maayos sa ating oras. Sa mga pangarap at kagustuhan ba naman natin sa buhay, ang daming dapat gawin, hindi ba? So paano nga ba maisasaayos at magamit ang oras ng tama at epektibo?
Madalas, sinusulat natin ang mga bagay na dapat gawin. Yung iba nga meron pang kalendaryo, diary, journal. Ngunit pansin nyo ba, kapag may nakalimutan or nahinto lamang ito ng isang beses, tuloy-tuloy na siyang hindi masusundan. Kaya nga yung iba, lagi lamang unahang bahagi ng journal yung may sulat. Yung iba nga may daily planning. Sinusulat at pinaplano nila yung araw nila sa gabi bago matulog o kaya naman sa umaga bago nila simulan yung mga gawain. Maganda naman itong gawain, pero nga kasi isang emergency or isang missed daily planning, mauudlot na agad ang pagsusulat. Kaya naman nagbahagi si Stephen ng isang strategy kung paano ma-manage ang oras. Ayon sa kanya, ang pinakamagandang teknik ay ang pag-categorize at pagtukoy sa mga bagay ayon sa kahalagahan or importance at kasalukuyang pangangailangan or urgency. Ginawa niya ito ng quad chart. Subukang tukuyin ang mga bagay ayon sa 4 na quadrant na ito. Quadrant 1, urgent and important. Dito nakapaloob ang mga mahahalagang bagay at kinakailangang gawin agad-agad, tulad ng mga krisis na nararanasan mo o kaya naman ang paligid. Halimbawa, may nasusunog na bahay at napansin mong nagpapanik na ang lahat. Dapat siguraduhin na may nakahingi na ng tulong kaya naman ikaw ay dapat tumawag ng 911 o bombero. Isa pang halimbawa na nakapaloob sa quadrant 1 ay kung may taong hinimatay o inatake sa harapan mo. Tatawag ka agad ng ambulansya kasi nga ito ay mahalaga at kinakailangang gawin agad-agad. Ang quadrant 2 naman ay ang not urgent and important. Hindi naman kinakailangang gawin agad, pero mahalaga. Halimbawa dito ay ang ating kalusugan, pag-eehersisyo, pagkikipag-banding sa pamilya at paglalaan ng oras sa mga mahal natin sa buhay. Ito ang mga bagay na kinakailangang pagtuunan ng pansin, ngunit madalas ay naisasantabi. Kasi nga, next time natin. Next week, next month, minsan nga next year Hindi natin namamalayan na ang mga bagay sa quadrant na ito ay ang mga may kabuluhan at pinakamahalaga. Ayon kay Stephen Covey, sa quadrant na ito nakikita ang tagumpay ng balansing buhay at pag-unlad. Sa quadrant 3 naman ay ang not important and urgent. Karamihan sa atin ay dito nakatuon ang oras, mga bagay o pangyayari na nakakapag-udlot ng mga tunay na mahahalagang ginagawa natin, tulad ng tawag sa phone, mga meetings, emergency ng ibang tao na akala natin ay emergency din natin. Minsan ay napagkakamalan natin ang mga bagay na ito as important at urgent. Pero kung iisiping mabuti ay hindi naman pala. Lastly is quadrant 4, not important and not urgent. Mga bagay na hindi naman mahalaga at lalong hindi kinakailangan ng atensyon natin. Ito yung pinagsasayangan natin ng oras tulad ng mga chat na puro chismis ang laman, panonood ng mga drama, paglalaan ng oras sa social media at online shop upang mamili ng mga bagay na meron na tayo at hindi naman natin kailangan na. Minsan ang mga bagay na nakapaloob dito ay ang pamamaraan natin upang maiwasan ang stress sa buhay. Ngunit, hindi natin napapansin na nababaon na tayo sa quadrant na ito at ito pala ang nagsisindi ng hindi magandang siklo sa ating buhay. Imagine natin ang isang magandang halimbawa ng taong alam at ginagawa ang mga dapat unahin sa buhay. Itago na lang natin sa pangalang James. Gumigising ng maaga si James. Nag-eehersisyo ng kahit 20 to 30 minutes araw-araw. Kumakain ng masustansyang almusal at maagang naghahanda para sa trabaho upang pagpasok sa opisina walang ganoong traffic at usok. At dito, tutukuyin at gagawing paunti-unti ni James ang mga bagay na nasa quadrant 2, yung mahahalaga at hindi urgent. Tatrabahuin ang mga emergency kung kinakailangan na nasa quadrant 1.
Tapos ay unti-unting i-delegate o itatalaga niya ang mga bagay na nasa quadrant 3. At iiwasan ang mga bagay na nasa quadrant 4 tulad ng paghahanap ng mga meme sa Facebook o panonood ng mukbang sa YouTube. Ilalaan ang bakanting oras tulad ng lunch break sa pagpapahinga at pag-iisip sa kung ano ang gagawin pagkatapos ng trabaho. Maaaring uuwi ng diretsyo at maghahanda ng hapunan at kumain kasama ang mahal sa buhay. Taong pinag-iisipan ang mga bagay at alam kung anong estado ng buhay ang gusto. Nabanggit na natin to kanina pero subukan natin ulit. Kung malapit ka ng mamatay, di ba di mo naman iisipin na gusto mo pang pumasok sa trabaho at kumayod at ipagpatuloy ang siklo ng buhay mo? Marahil, ang iisipin mo sa panahong yan ay ang mahahalagang bagay na nakamit mo, masasayang ala-ala at mga mahal mo sa buhay. O kaya naman, mga bagay na pinagsisisihan mong gawin at pinagsisisihang hindi mo ginawa. Kaya isiping mabuti kung ano nga ba ang totoong mahalaga sa iyo at ilagay ito sa listahan ng prioridad mo at gawing lahat upang maging realidad mo ito. Ang tatlong kaugaliang nabanggit, pagiging proaktibo, pagsisimula ng may layunin at pagpaprioridad sa mga mahahalagang bagay na dapat unahin ay tungkol sa pagkilalang mabuti sa sarili. Ang mga ito ay tumutulong upang ikaw ay maiging makapag-isip at makakilos ng ayon sa iyong sariling kagustuhan at kakayanan. Abangan ang part 2 ng video na to upang matutunan pa ang ibang kaugalian ng epektibong tao ayon kay Stephen Covey, kung saan itatalakay ang mga gawi na magpapaunawa sa iyo na hindi ka nag-iisa sa mundo at kailangan mo ng kasama, mapapamilya, kaisang dibdib, kaibigan o kung sino man. Ito nga pala si Fortune. May gusto ka bang pag-usapan? Comment mo na. Like mo to at follow mo ako. Dali! Hehe.